Sa Universidad ng Pilipinas, hindi lang ang mga mag-aaral at propesor ang bumubuo sa araw-araw na kwento ng universidad. Kasama rin dito ang mga makukulay na jeep na umiikot sa loob at labas ng campus. Dala ang kasaysayan, kultura at buhay ng mga scholar ng bayan. Sa mga nagdaang dekada, ang UP Ikot ay isa sa mga naging simbolo ng pag-usad sa loob ng universidad. Ngunit sa pagdami ng mga pribadong sasakyan sa campus, unti-unting naiipit, nasasagasaan at natatabunan ang mga pampublikong sasakyan. Humanap ang aming grupo ng isang taong direktang naaapektuhan ng mga pagbabagong ito. Mahalaga ang kanyang gampanin sa lipunan, partikular na sa UP Diliman, pagkat parte siya ng araw-araw na buhay ng mga mag-aaral at manggagawa rito. Ngunit sa araw kung kailan napagkasunduan naming makapanayam siya, ay nagkaroon ng hindi naasahang aberya. Wala si Kuya Basa sa kanyang bahay at ayon sa mga kapitbahay niya, naghahanap umano ito na mapagkakakitaan sapagkat nasira ang jeep niya. At nang matapos naming maghintay, pinalad kaming maabutan siyang umuwi para mananghalian. Ako po si Fernando Panganiban, 44 44 years 44 old. years old na po. Tapos yung apo ko, grade 1 at si grade 2. Ayun, bunso ko, grade 6 na yun. Grade 6 na yun, kasabay ko yun. Ano po yung trabaho niyo bago po maging driver? Magsasaka po sa Isabela. Since po kanina po kasi sinubukan po namin kayong hanapin diyan, tapos wala daw po kayo. Pwede po bang matanong kung bakit hindi po kayo nakabiyahe ngayon? Sabi po niyo. Yung pagka-overall ng jeep ko, sir. Yung binaba yung makina ko kasi sa 1 litro, 2 araw lang kinakain ng langis. Bali, kaya butas ata. Hindi, kumakain na ng langis. Yung piston ring, nagipalit. Hindi pa napapalitan. Ngayon, binaba na, pinalitan na. Ngayon napalitan. Gasto ng operator ko yan, 50. Sabi nga, 1 linggo. Umutang na ako sa barkada ko ng allowance yung anak ko sa Isabel. 1 linggo na kayo walang biyahe kayo. 1 linggo na. Sa unang tingin, simpleng ruta lang ang UP Ikot. Paikot lang, sakay baba, araw-araw. Pero sa likod ng simpleng biyaheng ito, mayroong kinakaharap na laban. Ano po yung yung ginagawa niyo kunyari po kasi nabanggit niyo nga po na 1 linggo na po kayong hindi bumabiyahe. Ano po yung ginagawa niyo yung mga ginagawa niyo na sa alternatibong pagkakakitaan sa habang wala po kayong biyahe? Wala, sir. Tumutulong na lang dun. Wala talaga. Nabanggit niyo po na may tungkol po sa anak niyo. Pwede po ba matanong kung ilan po yung anak niyo? 4, sir. 4. At lahat po yun pinag-aaral niyo sa tulong po ng pamamasad. Yung isa, hindi ko na pinatuloy yung isang college ko kasi mahirapan na ako. Pero siya naman hindi ko naman sinabi na huminto siya. Siya naman nagsabi na mahirapan ako. Yung isa college po, bali yung 3 po, anong grade po? Yung panganay ko, 4th year college ngayon. Yung pangalawa, 3rd year college. Yung pangatlo, yun ang huminto, 1st year college sana ngayon. Mga college na po sila. Yung bunso ko, grade 5 yan, pinag-aral ko na dito sa Cruz Naligas. Bale, ilan na lang po yung nag-aaral sa kanila? Pag matapos yung isa ngayon, awa ng Diyos naman siguro, may 3 pa. Isang 3rd year college, saka 1st year college, saka grade 6. Naging rason po ba yung pandemic sa Oo, sir, malaking malaking parang sa amin kasi Dati yung libreng sakay na yan, wala dati yan Sir, ito, yung sa City Hall, dati na isasakay ng ikot dyan, baba sila ng Binson, sasakay ng papuntang Katipunan. Ngayon, diretsuhan na sila Libre dati yun, kaya? Yung sumasakayan dati? Meron na po ngayon? May libreng sakay na ngayon? Meron dyan. Bale dati wala pa po yan. Dati yan, nung walang pandemic, wala yan. Malakas dati ang ikot. Bali, ang laki ng bawas ng pasahero sa inyo. Malaki, sir. Tapos may angkas. Wala. May angkas. Oo.
Pero nakakatulong din yung angkas sa malayuan. Sa nagdaang taon, patuloy na dumarami ang mga pribadong sasakyan sa loob ng campus. Noon, halos lahat ng mga mag-aaral ay jeep ang pangunahing transportasyon. Ngunit ngayon, karamihan ay may dala ng kani-kanilang sasakyan. Kung dati ay pila-pila ang mga pasahero sa terminal, ngayon ay ang mga tsuper na ang naghihintay ng matagal sa pasahero. Habang pinapadali ng teknolohiya ang biyahe ng iilan, unti-unti namang pinapahirap nito ang kabuhayan ng mga driver na walang access sa ganitong sistema. Unti-unting sumulpot sa lansangan ang mga ride-hailing apps. Mula kotse hanggang motorsiklo, parami ng parami ang mga pribadong sasakyang bumabaybay sa mga kalsada. Sa iilan, simbolo ito ng kaunlaran. Pero kasabay ng pagdami nito, unti-unting natatapisan ang kitang inuuwi ng mga tsuper sa kanilang pamilya. Sa bawat magandang layunin, may mga hindi nakikitang epekto. Naglunsad ang pamalaang lokal ng Quezon City ng libreng sakay. Para sa maraming estudyante at manggagawa, malaking ginhawa ito. Pero para kina Kuya Basa, dagdag ito sa araw-araw na pangambang baka wala na namang sumakay. Meron pong next. At sa likod ng lahat ng ito, may nakaambang pagbabago sa buong industriya. Ang Jeepney Modernization Program, na layong palitan ng mga lumang jeep ng mas modernong bersyon. Ngunit para sa mga driver, hindi madali ang transisyong ito. Para sa ilan, ito ay modernisasyon. Pero para sa mga tulad ni Kuya Basa, isa itong banta. Baka sa huli, hindi lang kita ang mawala, kundi pati ang kasaysayan at kultura maglaho na parang bula. Manggagawa naman! Siguro po, alam niyo naman na po yung sa tungkol po sa jeepney phase out na sinusulong po ng Pangulo natin. Yes. Ano po yung yung nararamdaman niyo patungkol dun po sa panukala po ng Pangulo natin yun? Yung Jeepney phase out po. malaking ano yan, sir, pag natanggal talaga yan. Lalo na sa akin, hindi ka maka-apply sa mga sa mga kumpanya ganun. Kasi wala akong natapos. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na pagbabago ang unti-unting lumalamon sa kabuhayang dating sigurado. At sa gitna ng lumuluwag na trapiko para sa ilan, mas lalong humihigpit ang pag-ikot para sa kanya. Sa gitna ng pag-usbong ng teknolohiya at modernong transportasyon, hindi dapat maiwan ang mga tulad ni Kuya Basa. Sapagkat hindi lang sila driver, sila ang haligi ng ating kalsada, ang tagahatid ng mga kwento at pangarap ng bayan. Kung may mensahe po kayo sa gobyerno o sa mga nakaupo ngayon sa para na naglilingkod para sa publiko, ano po 'yun? Mga patungkol po sa mga pangangailangan ninyo or kahit sa jeepney phase out or kahit ano man po, kung ano may mga gusto mong sabihin. Sasabi ko Panawagan. lang, sir, sa Pangulo sana, hindi mapipis out yung jeep. Kasi kung napipis out yan, wala na. Wala na akong paghahanap buhay na isang driver.
Tsaka hindi lang po yung mga driver yung magiging maapektuhan po nito. No? Kasi pati Pati rin kayo sir kasi tumas yung pamasahe. yung pamasahe po. Yung 13 ang aircon yata ngayon 15 yata yung 15. minimum. Oo. Malaking rin yun sa estudyante. Kung pati estudyante 15 na rin. Sa mata ng marami, isa lang itong jeep na paikot-ikot. Pero sa mata ng mga tsuper, ito ang kabuhayan. Sa mata ng estudyante, ito ang alaala. At sa mata ng kultura, ito ay simbolo. Kaya habang patuloy tayong umaarangkada patungo sa pagbabago, sana'y hindi mapag-iwanan ang mga gulong ng minsan naghatid sa ating paglalakbay. Tsaka hindi lang po sa mga estudyante, sa mga mamamayanan ng UP din. Kasi hindi naman lahat na mayroong pribilehiyo para yung araw-araw na magiging mode of transportation ay yung modern jeepney na mas mahal nga kumpara sa sa jeep. At saka yung jeepney kasi parang na siya parang lalo na sa ikot, parang naging na po siya, parang icon kumbaga ng UP na parte na siya ng kultura ng UP na pagkakakalim na ng UP na pag-ikot agad UP ganun. When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay, all my tears be washed away.